So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, nanliling lang na naman po itong matandang huklubang senador na si Rodante Marcoleta. So ngayon po, ang gusto niya nga pong lokohin ay yung kapwa niya pa-abogado na si dating Associate Chief Justice Antonio Carpio. Ang bagong pauso ni Marcoleta, kakasuhan niya daw po ng treason o pagtataksil sa bayan. Itong si dating Associate Chief Justice Carpio nga po, no? So, alam mo, bobo talaga nito, no? Hindi kasi porket na abogado ka Marcoleta, hindi naman lahat ng tao tanga at walang internet. No, mga ka-streetwise, no? Kung kayo po mag-aaral kayo ng law, unang taon pa lang, tinuturo na po na ang treason, nangyayari lang po yan kapag may gera. Bobo ka Marcoleta, ginagawa mong tanga yung mga tao. Oh, ngayon yung mga DDS naman tanga din, naniwala. Uy, yari ko Marcoleta, yari si Carpio. Kakasuhan ni Marcoleta ng treason, bobo. Putang inang yan, may internet naman, di naman ka nagre-research kayo mga DDS kayo. Naniniwala na lang kayo kay Marcoleta. Manlilin lang nga yan eh, tinan nyo to ha. Oh, ito balita to eh no. O sabi dito, Marcoleta, binalaan si Carpio, I will charge him with treason. Puta, nagkagera ba? Ha? Nagkaroon ba ng gera? Tanga talaga nito eh, no? Oh. So, hindi yan. Panoorin natin tong video niya from the 25. Oh, sige, tinan nyo to. Tamang yun sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, Oo. hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIC. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang ipinimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong, whether or not the KID is part, kayo nga ang nauna iniwalay nga ninyo eh. Pero ano pang original version? Alam mo, kaya hindi ko muna nilabas yan. Ayaw kong kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro, bakit ganun? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako eh. Paano, sa akin ipinupukol ang pagkakamali na silang gumawa. Pagkatapos pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Baka magalala, Justice Carpio, meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo ipinamigay ang halos 242,000 square nautical miles ng ating territorial sea. Ay, napakalaking bahagi ng Oo. Pilipinas to, Sen. Yan ay yung pinaka-ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit, Jen? Doon sa kanyang ginawang pagdidesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, ha? Pero- desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. No. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha na tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga sa palagay niya. Ayan, okay, sige ngayon ito. Oh, yung Magaliona versus Ermita. So, dahil daw po dyan, si Carpio daw yung ponente nito. Hindi, totoo naman, si Carpio talaga yung ponente nito. So, ay pag-usapan ngayon natin to kung paano manloko itong buwakan ng inan to. Sumusobra na po ito eh. Dapat mga kababayan, may nag-file na po ng kaso dito kay Marcoleta. Sumusobra na itong panininlang nito. O ngayon, ang sinasabi niya ngayon, so meron po, ito kasi pag-usapan natin yan ha, sige. Mas maganda, ito yun eh. Okay. Ang problema sa mga DDS naniniwala na lang kaagad na walang research. Puta, meron namang AI. Ang dali na pag-research ito sa AI. So, hanapin natin to ha. Okay. So, yung sinasabi niya, Magaliona versus Ermita. So, ito yun. Ito yun, di ba? O, kita nyo, AI na lang ito ha. Napakadali. O. So, ito ha. In the landmark case of Magaliona versus Ermita, so, GR number 187167. No, the Supreme Court of the Philippines anonymously upheld the constitutionality of Republic Act number 9522, the Philippine Baseline Law. Okay. So ngayon, ito ang nangyari pala dito, merong pinasang batas ang Pilipinas noon. Ito yung Republic Act 9522. No, ito yung baseline law. So ngayon, merong isang taong si Magaliona na sinasabi niya, ayaw namin yan. Kasi nga, mas naniniwala sila sa Treaty of Paris. Okay. Sige. Sana mag-gets niyo yung gusto kong sabihin dito ha. So ngayon, ibig sabihin nito, ito si Magaliona, private citizen ito. So baka si Ermita yung kalaban niya nito? Kasi pag gobyerno, ano ata siya nito? Executive Secretary siya ni Gloria. Kasi yung kaso po na yan is 2009. Natapos siya 2011. So ngayon, ang gusto nung Magaliona,
huwag sundin yung Philippine baseline law na yan. Na ginawa nga po ng ating mga senador, ng mga congressman na pinirmahan po ni Gloria at ngayon po naging batas. 9522. Ngayon, sino bang pinakakalaban niya dito? Okay, yung gobyerno nga, di ba? So ngayon, kung babalikan po natin yung Republic Act 9522 na yan, sino ba nagsulat niyan? So ang mga nagsulat niyan, ito. Oh, si Trillanes, si Pimentel, si Angara, si Biason, si Indrile, at yung pinaka-principal sponsor nito, si Miriam Defensor Santiago. Okay. So, ay, ganyan po nangyari niyan. At least you gets, no? Na merong ginawang batas itong Pilipinas, no, itong Senado natin, yung Republic Act 9522 nga po na yan, na kinontra nga po ng Magaliona. So ngayon, kung pagbibigyan po natin ng gusto ni Marcoleta, no, na sinabi niya nga po no, na mali yung ginawa nga po ni Carpio, na sa desisyon niya, no, na kampihan yung itong Republic Act 9522 na yan, ano ba yun? Ano ba yung Republic Act 9522 na yan? So ito yan eh. Yan, ito. Ito yung maganda dito eh. Yan. So kung makita nyo mga kababayan, yung pula po na yan. Yung pula po na yan ha. Yung pulang may mga tawag dito? Yung pulang guhit. Oo. Ito nakalagay naman yan dito eh. Yan yung pulang guhit na yan. Ayan yung Republic Act 9522. Oo. So, ngayon, maliit nga talaga. Maliit talaga yan. Kasi parang lumalabas nga, parang 12 nautical miles lang po ata ito, no? Sa layo nga po ng lupa, sa dagat, oh. So, ngayon, ang gusto ko sinong Magaliona, sundin pa rin po natin yung Treaty of Paris. So, yung Treaty of Paris, mga ka-streetwise, yung guhit po ng pula na yung dot-dot na pula. Yan. Oo. Bobo ka pala, Marcolete. Treaty of Paris, nangyari po yan, 1800s pa. Outdated na po yan. Kaya nga tayo gumawa ng Republic Act 9522 para po sundin natin yung standard na UNCLOS. Kasi nga po, tayo po ay magrereklamo no sa UNCLOS sa China. O for example, di ba sabi ng UNCLOS, dapat 12 nautical miles lang yung layo ninyo sa territorial sea. So susundin natin yon. Kasi kung hindi po natin susundin yan, matutulad lang po tayo sa China na gumagawa na lang ng sariling mapa na wala pa sa standard na UNCLOS. So syempre kung tayo po ay magdidemanda sa China, dapat yung hawak-hawak nating ebidensya sa teritoryo is galing standard ng UNCLOS yun. Puta ko ngayon, abogado, naintindihan ko eh. Ikaw, Marcoleta, alam mo yan, alam mo naman yung nangyari niyan, nagtatanga-tangahan ka. Grabe yung mga kababayan, sobrang nakakainis na po yung kagaguhan ni Marcolete. Tingnan nyo yan ha, kasi ngayon, sige, sabihin na nga natin nun, sige, ayaw ni Marcoleta na ano yan, kasi lumit yung ating teritoryo. O di ba? Sabi niya yan. So paano tayo makakipagdemanda sa UNCLOS kung hindi natin susundin yung standard na UNCLOS? Bubo pala nito eh. Matatalo po tayo sa kaso. Di ba matatalo po tayo sa kaso na sa UNCLOS sa China kung hindi po natin ginawa yung Republic Act 9522 na yan. Baseline law. Oh. So, ibig sabihin, Marcoleta, mali yung ginawang baseline law nila Trillanes, nila Miriam Defensor Santiago. Oh, actually, merong report dito yung News 5 ata to, no? O GMA News na panoorin natin to, no? Tingnan nyo to. Kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason. Alam, medyo makaka-copyright tayo nito, no? Galitan natin. Si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon anya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magaliona versus Ermita noong 2011. Yan na kasi nga pinalit yung teritoryo ng Pilipinas kasi ayun po standard ng UNCLOS. 12 nautical miles lang po dapat tayo. Hindi tayo pwede lumagpas doon. Buong mundo po, ganun po yung standard, Puta talaga. Buong mundo po, ganun po standard, Marcoleta. Buong mundo po, ganun po sinusunod. 12 nautical miles lang po ang teritoryo. Oh. Tapos 200 nautical miles naman yung EEZ. Gago.
Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, Pero hindi sinabi ni Marcoleta na kaya natin ginawa yun dahil yun ang standard ng UNCLOS. Hindi niya sinabi yun. Hindi rin sinabi ni Marcoleta na kaya rin natin ginawa yun at ginawa rin po ni Justice Carpio ang kanyang klaseng desisyon dahil iyan po ay gagamitin sa UNCLOS para kasuhan ng China at nanalo tayo doon. Hindi rin sinabi ni Marcoleta yun. Pag may mga bagay na katotohanan na hindi sinasabi at tinatago, manlilin lang po tawag doon. sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng Ito yung binabanggit ko nga kanina, di ba? Iba lang yung pagkakadiagram niya. karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado Bakit yung report ng GMA News, no? Bakit parang kumakampi kay Marcoleta? Ay minsan na yan ang ayoko sa mga yan eh. Dapat dito palang dinidebunk nyo na eh. Dapat yung pag-deliver nyo pala ng balita, dapat dinidebunk nyo na si Marcoleta. No? Pero by the way, babawi naman sila sa bandang huling report. Sige, tingnan nyo. ng mga Pilipino. Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi Post lang natin na kasi makaka-copyright tayo. GMA News kasi ito eh. naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Ayan ka na naman eh. Putang na yung mapa at coordinates na naman. Gago talaga nito. And marami na po nag-explain yan, no? At na-explain na rin po natin yung coordinates na yan. Kaloko lang ni Marcoleta yan. So ito yung tugon ni Carpio, no? Tingnan nyo to. Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Ayan na, Marcoleta. Paano mo kakasuhan ng treason si Carpio kung wala namang gera? So ano, ginera ka niya? So ganun pala yun, ginera ka niya, kaya mo kinasuhan ng treason. Gago talaga to, no? Ang gago talaga nito, no? Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni na Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Yun sinasabi ko kanina, di ba? Tama ako. Treaty of Paris ang gusto ni Magallona. Kung mali yung desisyon na to, so ibig sabihin, gusto rin po ni Marcoleta yung Treaty of Paris. Ito ang tratadong nagtapos So 1800s pa yun, ha? So napaka-outdated na nun. sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic basin. Ayan, di ba? Gets nyo na. Pag di na siguro yung nakapanood ng video na to, hindi nyo maintindihan kasi tatanga-tanga kayo. 12 nautical miles lang po kasi dapat ng teritoryo po. Buong mundo po yun. Buong mundo po, sinusunod po yun. Ngayon, kung hindi natin susundin po yan, paano tayo mananalo sa UNCLOS? Kasi continue pa natin, sige. Natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Di ba? Madali na naman tindihin eh. Madali na naman tindihin. Marco, nagtanga-tanganan to. So, ako ba? Ang aga-aga, nainis ako. So, yun mga kababayan, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, sa panilin lang na naman po ni Marcoleta. Kasi sobrang na talagang matandang kluban na to eh. Ewan ko ba, no? Grabing paniloko nito. So, yun mga streetways, no? So, ngayon, medyo natindihan nyo ba yung topic ngayon natin tungkol nga dito sa panloloko po ni Marcoleta. So, maliwanag ba yung explanation natin tungkol dito sa Magallona versus Ermita? So, I try my best, no? Na-explain, di ba? So, yan, So, yun. So, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan pa sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. O di na makalubusan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Yan, so thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content.
So, thank you, salamat, and bye-bye.